Ilantad na natin tong paglalaglag ni Sara Duterte sa kanyang sarili. Okay, pasok. Pogo money, isabong money from Atong Ang, or kaya smuggling money, o kaya PCSO earnings money. Kasi sabi ni Rafi Tulfo, talamak ang katiwalian dyan sa PCSO. Oh. Not only during the Duterte administration under Royina Garma, pati na ngayon sa Marcos administration. So we remember earlier, or meron rin dyan Pogo money, Parmali money. Yun so talaga. Everybody happy yan eh. Kaya nga people like Atong Ang can get away with 100 killings, or kahit si Arnie Teves, dahil they are good at sharing the bounty. Hindi lang sa presidente kundi buong pamilya niya. Kasama na si Hanilet Abansenya, si Pulong, si Baste, si Mrs. Zimmerman, and of course si Sara Duterte, na as reported by former Senator Trillanes, ay tumatanggap ng payola from 7 to 10 million nito mga Duterte children. At ganun rin na 10 million rin kay Hanilet, 10.6 million as we blog about earlier. So ngayon, nagsalita ni si Sara. Pero hindi niya dininay na meron siya mga accounts. Ayan lang, hindi niya dininay. Ibig sabihin, kinumpirma niya. Matragis. Nako mo, Sara, nagkamali ka ng ginawa. O, sige tuloy. Meron siya mga unexplained wealth accounts. Sinabi lang niya, illegal. Illegal ang pagkuha ng prosecution team dyan. So meaning, yung ginawa ng prosecution team, yung ginawa ni Trillanes, illegal daw yun. Akalain mo, akala ko ba walang ganung account? Akala ko ba walang katotohanan doon? Bakit sinasabi mo ngayon illegal? Ibig sabihin, totoo? Totoo lahat yung mga bank accounts na nilabas ni Trillanes? Agoy! Nako po, Sara. O sige, tuloy. Sa mga bank accounts namin. So di ba, ang normal reaction, kung hindi totoo, tatanggi mo. Kwan yan, fake news yan, fake bank accounts yan. Yung mga kinuha nila bank accounts, wala akong ganyan accounts na ganyan kalaki. Kasi kung hindi totoo yan, peke yan. Di ba? Kahit tingnan nyo sa bangko, peke yan. Pero anong ginawa ni Sara? Hindi niya itinanggi. Putragis. At sabi may mga pera galing kay Sami Uy. Siguro pati kina Michael Yang, di ba pang mga suspected drug lords. Pero pumalag siya dahil sabi niya illegal yung pagkuha nila yan, at i-explain ko ito during the impeachment trial, sabi niya. At sabi niya, sigurado na siya na hindi matuloy ang impeachment trial. Sabi niya, kahit hindi daw matuloy ang impeachment trial, isa sa publiko pa rin niya yung depensa niya. In short, ginagaya niya yung style ni Bat na in-explain or binabanatan, in-expose sila dito sa social media. So gagawin rin daw niya yan. She will make her response public. Although parang sigurado na siya na papatay ng impeachment. Kaya she will be explaining issues on the public. Kaya ulitin natin yung payo natin sa prosecution team na kasama sila Laila De Lima at Chel Diokno. Isa publiko nyo na rin yung mga ebidensya nyo. Delikado para to pressure Sara Duterte into answering them sa impeachment. Although sabi ni Sara, kahit walang impeachment, sasagutin pa rin niya. Sinasabi lang niya yan, Sir Bad. Yung sinasabi niya, gusto niya ma-process, gusto niya merong process, gusto niya magkaroon ng pagkakataon para ipagtanggol yung sarili. Pero yung mga attorney niya, puro dismissal ginagawa. Lalo na si Batorni. Diba? Anak ng kamote. Akala ko ba yung blood bat, naging baby bat? What, tragis. So that's the first topic. The second topic, yun. Itong away pa rin nila ni Hanilet.
At for the first time, nilekturan na niya at pinayuhan niya si Hanilet. Bakit wala itong karapatan para ibenta yung Ang saklap naman. Sinabi na si Hanilet, ikaw Hanilet, wala kang K, no? Wala kang karapatang ibenta itong bahay ng tatay ko. Putragis. Duterte house for 20 million. Kaya nagkakagulo yung mga vlogger nila kasi di ba si Hanilet, kampi kay, si Maharlika, kampi kay Hanilet. Yung mga ibang vlogger, parang sila Joey, kampi kay Alpotera. Kaya nagkakagulo sila ngayon. Sige tuloy. Kasi conjoint property daw ito at dapat meron agreement at approval from President Duterte. So, former President Duterte, una dito, di ba, brinag natin na pinatanggal ni Sara yung mga house and lot for sale sign. Diyan sa, hindi naman yan talagang bahay nila, front house lang nila yan. Para lang kunwaring sila. At para lang maloko nila yung mga OFW na sinasabi, pinaka-honest president in the Philippines and in the whole wide world. Wala ni 5 nagnakaw ang mga Duterte kasi ang simple-simple ng bahay, kahit si Pulong Duterte ay sabi dyan, mga 200 to 300 million ang bahay na may swimming pool pa. At ganun rin daw si Sara. At ganun rin daw si Hanilet. Pero paniwala yung mga DDS, lalo yung mga OFWs sa lumang bahay na yan, sa old bungalow house na yan. So sige, pakinggan natin ang interview kay Sara Duterte. Laglagan portion na mabsat. ANC for this video. Na galing ang video sa Office of the Vice President. Personal trip sa The Hague. Unofficial trip pero ginagamit ang OVP, ang Facebook page ng Office of the Vice President kung saan tayo nagbabayad ng sweldo ng mga staff dyan sa Office of the Vice President Facebook page. So nakita nyo na gaano kaabusado at ang kapal ng mga opisyalis natin sa gobyerno. Let's watch this. Okay, Larga. On another question, ma'am, what do you have to say or react to when 42% of Filipinos are not favorable to the impeachment case filed against you and 38% only agrees? Does this mean that... ano daw? Saan nila nakuha yung datos nilang yon? 40% ang ayaw matuloy yung impeachment? Anong survey yan? Tapos 38 daw ang may gusto? Anong survey ulit yan? Nako, nananaginip to, mga kakabsat. Itong sabagay, vlogger ni DDS vlogger tong nag-i-interview eh. Anak ng kamote. Ang galing, tinitwist nyo, pinagloloko nyo yung mga viewers nyo, kamote kayo. Sige tuloy. Dapat ibasura na nila yung impeachment complaints with respect doon sa mga senators? Siyempre, ito mga akla na mga mga DDS vloggers, siyempre, always bias ng mga tanong. Siguro marami sa ating mga kababayan naiintindihan kung ano yung ginagawa laban sa akin at sa aming pamilya. Ilabas nyo nga mga kabzat yung sinasabi nitong baklang to. Si Konto eh. Kung di ako nagkakamali, ito si Alvin Tourism. Kung di ako nagkakamali, siya yung nag-interview dito eh. It's a pure political persecution. Political persecution na naman daw. Tragis. Judges. Anong tingnan? Akala ko ba bloodbath? Inday Pusit. Akala ko ba bloodbath? Takot? Takot? Tragis. Sige tuloy. Arguments namin dahil marami kaming mga solid legal arguments kung bakit dapat i-dismiss itong impeachment complaint. Aabutan niyo pa po yung first day ng impeachment pag-uwi niyo or wala pa kayo on the first day of the Nabobosesan niyo yung nagtatanong? Balik ko Ito. Impeachment pag-uwi niyo or yan, nabobosesan niyo kung sino? Sino yan? Sino yan mga kabsat? Nabobosesan niyo? I-dismiss itong impeachment complaint. Aabutan niyo pa po yung first day ng impeachment pag-uwi niyo or aabutan niyo ba yung first day na impeachment? Sino nagtatanong mga kapsat? Nabobosesan niyo?
si Akla, si Roque. Kaya nga mga kabsat. Putsakits, reporter ka na rin ba? O vlogger ka na, Kwan? Anak ka ng kamoting hari. Pugante, nag-i-interview na sa akin. Kaya sila lang naglolokohan mga kakabsat. Niloloko nila. Ang lakas, putragis, si Harry. Actually, merong picture yan nakasama si Harry Roque. Diyan mismo, yung lugar na yan. Ganyan ang damit ni Sarah. Kasama si Harry Roque. Kaya talagang si Harry Roque, boses pa lang. Nako, kilala natin yung boses ni Harry Roque. Tuloy. Tragis. Wala pa kayo on the first day of the, right before the soda. Will you be home? Hindi. Wala pa ako. Right. Parang naglolokohan lang sila ni Harry Roque na wapsat. Nagtatanungan sila, tapos may camera. Alak ng kamote. O sige, tuloy. Before SONA, so hindi pa ako makakauwi. In any event, nandun naman na yung lawyers and they're continually preparing the witnesses, our witnesses, for the impeachment and continually gathering the pieces of evidence needed. Last question po, may mga lumalabas sa balita na meron na raw silang copy ng mga bank account. Diba? May mga lumalabas daw na bank accounts. Eto na, nilaglag niya isa. Kaya galit na galit si Panelo eh. Umuwi ka na. Harapin mo na yung kaso mo. Visit na visit si Panelo dito, no? Paano? Tinanong ni Harry Roque dito kay Sarah. Tragis, makakakabsat. Tingnan niyo yung tanong naman. Isa ba? Tingnan niyo yung tanong ni Harry Roque, ha? For the impeachment and continually gathering the pieces of evidence needed. Last question po, may mga lumalabas sa balita na meron na raw silang copy ng mga bank accounts nyo. Are you going to file legal action against those na may mga kopya na daw sila. Si Trillanes, may 71 bank accounts. Yung iba dyan, nako po, lumalabas na. Ano na? Mga bank statements nyo illegally? Hindi na. Wala man ako pinakailan ng kaso. Lahat. Hindi na daw niya papailan ng kaso. Bakit hindi mo itanggi? Yung mga bank accounts na yan, hindi naman totoo yan. Wala namang katotohanan yan, di ba? Kahit tingnan nyo sa bangko, walang ganyang bank accounts. Pero dito pa lang sasagot niya yan. Nako po, mga kakabsat, hindi na daw siya mag-file. Ibig sabihin, nako po, totoo. Tragis. Sige, tuloy. Mga libelous na lumabas, ng kaso, lahat ng harassment na pinapasa-Diyos ko na yan kasi sa tingin ko naman, mas matindi. Tragis, pinapasa-Diyos na lang ni Inday, mga kakabsat. Hindi niya kayang itanggi, mga kakabsat. Galit na. Sa pa? Kasi kaso, lahat ng harassment na pinapasa-Diyos ko na yan kasi sa tingin ko naman, mas matindi ang galit ng Diyos kapag dumating na. Sa bank accounts, yan. Inaantay ko na magkaroon ng trial wherein doon ko sasagutin na yung mga question about sa bank accounts. Dahil sa ngayon naman, yun nga, illegal yung pagkuha nila ng mga kabsat. Ibig sabihin, yung mga kinuha ni Trillanes, illegal. Hindi yun peke. Yung kinuha ni Trillanes, walang ganyang klaseng bank account. Yung mga nilabas. Ibig sabihin, illegal daw. Bakit daw kinuha nila yan? Bakit merong nilabas na bakit nila kinuha? Illegal yan. Tragis. Ibig sabihin, kino-confirm niya, totoo yung mga bank account kasi illegal nga daw yung pagkuha. Ibig sabihin, totoo. Hindi niya tinanggi. Di ba? Tragis. Sige, tuloy. Information with regard to bank accounts and wala akong obligasyon. So, di ba? Yes. Hindi siya nagagalit na meron mga accounts nila na as we reported earlier from the expose of former Senator Antonio Trillanes na meron nga talaga silang sa isang bank account pa lang sa BPI na 2.4 billion na pera na may mga transactions doon na yung napupuntang pera sa kanya, kay Hanilet, kay Pulong at saka Baste at kahit kay Mrs. Zimmerman. So hindi siya nagagalit na meron mga accounts na ganun at nakuha na yun ng prosecution team at ready na yun ipipresenta sa hearing. Galit rin siya dahil illegal daw yung pagkuha. So, ibig sabihin, ina-admit na rin niya na meron nga ganun mga klaseng spurious or questionable accounts. Kaya the more reason, mag-double time tayo, malapit na talaga.
ang July 28, mag-double time tayo, i-like this vlog, i-share this vlog, para iparamdam natin sa mga senador na tuloy-tuloy ang pressure natin sa kanila at hindi totoo yung mga bayaran, mga survey na sinasabi na maliit na porsyento na lang ng mga Pilipino na pabor sa impeachment. Mas ipakita natin through our social media sites na mas marami pa rin Pilipino. Kayo, nakikita ko sa mga comments, mas marami pa rin pabor sa impeachment, although binabaliktad nila ito. Sinasabi nila, majority ayaw na sa impeachment. So we are in a propaganda war. So please join me in fighting this propagandist, na paid propagandist ng mga Duterte by liking this vlog and by sharing this vlog. Para ipakita natin na walang katotohanan yung mga bayarang survey na yan. Majority pa rin, 80% of the Filipinos still want the conduct of the impeachment trial. Tama. Okay, ulitin natin yung sa mga bank accounts na hindi niya dininay. Sinabi lang niya, illegal. Illegal niya kasi totoo. Illegal ang pagkuha nun. Therefore, kino-confirm na nga niya na meron nga talagang ganun account as exposed by Senator Antonio Trillanes. And as we vlog yesterday and the other day and today. Question about sa bank accounts. Dahil sa ngayon naman, yun nga, illegal yung pagkuha nila na information with regard to bank accounts and wala akong obligasyon na sumagot sa kanila. Pero kung hindi matuloy yung impeachment, I will endeavor na umupo para sagutin yung mga allegations nila sa wag na. Through the public. Pinagloloko mo na naman yung mga tao eh. Naku po, wala na. The damage has been done. Wala na. Wala na magtitiwala sa iyo. Hindi mo kayang ipaliwanag, di ba? Si Mary Grace Piatos na hindi mo kaya ipaliwanag. Yan pa kaya? Pag na-dismiss, so sasagutin mo pa rin yung mga bank accounts. Imposible yan. Imposible. Naku, hindi mo nga kayang panindigan yung salita mong bloodbath, di ba? Hindi mo nga kayang panindigan. Ano nangyayari? Anong ginagawa ng mga senador na kaalyado mo? Di ba? Pati senator judge na dapat impartial, nagpapadismiss. Talaga sa kalakita ng gano'n senator judge, nagpapadismiss ng case. Putragis. Baligtad, no? Hindi pa pinapakita yung mga ebidensya ng prosecutor, nagpapadismiss na, anak ng kamote. Tapos sasabihin mo, kapag na-dismiss talaga yan, ipuproof mo pa din. Pinagloloko mo, walang naniniwala sa'yo. Kamote ka. O siya, mabasa, tingin din natin. Meron pa kayong tanong? Anyone? So, yun. Nag-ask rin ako kaya. Gagayahin niya yung ginagawa natin. Public counter attack. So, ganun rin gagawin natin. Yung mga question about sa bank accounts. Dahil sa ngayon naman, yun nga, illegal yung pagkuha nila na information with regard to... Bobo talaga mga kabsa. Sinunog niya yung sarili niya mga kabsa. Illegal daw yung pagkuha ng mga bank accounts. Ibig sabihin yung mga kaya tama itong sinabi ni Kabsat Jenny Ramos, no. Kaya nga di nila kayang kasuhan si Trillanes kasi totoo yung mga account nila na nilabas na doon sa... Ito yun, pakita ko sa inyo Kabsat to. Ito yun. May kopya tayo mga Kabsat ng mga bank accounts. Ito mga Kabsat, wait lang. Tanggalin ko muna ito, Ma'am Jenny. Ayan, pakita ko. Ito mga Kabsat to. Ilang bank accounts yan? 71 bank accounts. Lahat yan, puro Rodrigo and Sarab. Lahat yan, biro mo saan ka nakakita ng may, di ba? Umpisa rin sa pinakauna. Okay, number 1. Yan, mga bank accounts. Meron pang address, meron pang bank name, Bank of the Philippines, yung isa, yung pinakalas doon, BDO. Tapos biglang may bank account number, di ba? Kung hindi totoo ito, bakit hindi nila kayang kasuhan si Trillanes dito? Di ba? Kasi nga, kapag kinasuhan nila si Trillanes, patutunayan ni Trillanes itong mga bank account. Di ba? Inaas ko sa inyo ang fake news. Sige, ilalabas ko itong mga bank accounts na to.
Lalabas. Nako po, pupuntahan nila si Bank of the Philippines dyan sa Vargas. Nako po, bookingan na. Kaya nga, totoo siya sabi ni Kabs at Jenny Ramos na hindi nila kayang kasuhan kasi nga totoo. At hindi lang yan, sa bank account, transaction, magkano at kailan. O, di ba? Ito yung amount. 16.8 million, 16.8, o 20 million, 16, 41 million, o may mga exact date pa. Di ba? Paano nakuha ni Trillanes to? At hindi nila kayang kasuhan. Kasi nga, pag kinasuhan si Trillanes, patutunayan ni Trillanes sa korte na, o sige, tingnan natin sa bangko ng BPI. O, tingnan natin kung sino nagsasabi ng totoo. O, di ba? Sabi nyo, inimbento ko to. O, di ba? At ito yung kinakatakutan ng mga kampo ng mga Duterte. Pag nagtuloy yung impeachment, wala silang magagawa kung hindi kahit anong gawin nila, ipapakita yung mga bank accounts. Kasama yan sa proseso ng impeachment. Kaya takot na takot sila, di ba? Sabi nga ng mga iba dyan, di ba? Marami naman na kayo mga senator dyan na Duterte. O di i-acquit nyo. I-acquit nyo kasi ipapakita namin yung ebidensyang to. Titingnan natin sa mga bangkong to kasi hindi nila mapipigilan, mawawalang silbi yung bank secrecy law kasi nga, proseso ng impeachment na isama ito, parang yung nangyari kay Corona, mabasat. Diba? Yung sabi nila, i-acquit nila sa Corona. Pero yung binuksan yung bank account, yun lang. Nabaligtad. Yun, na-impeach si Corona. Ganitong senaryo, kaya takot na takot si Sara. Mga kampo ni Sara, mga senator judges na kampon ni Sara, pati yan ang kinakatakutan talaga nila pag lumabas to. Di ba? 71 bank accounts yan, mabsat ha. Kaya galit na galit si Digong, tingnan mo, di ba? O sige, sampalin mo na ako. Basta magpirma ka na nag-wave. O wala namang pirmaan. Kasi nga, totoo. Ganun lang kasimple yun. Di ba, Ma'am Jenny? Ganun lang kasimple yun. Di ba, Chi? Di ba, Ma'am Eva? Ganun lang yun. So, ayun mga kapsat, pasensya no. Gusto ko sana magdagdag pa ng mga, actually marami akong gusto idagdag. Kaso nga lang, tambak ako. Yung live ko kagabi, merong 7 subtopic yon. So, pang 8 yung main topic, may 7 akong subtopics. Wala pa ako na-upload doon kahit isa. Kasi kakachap-chap ko lang kaninang alas 7 yon. So, medyo marami-rami tayong i-upload. So, again, maraming salamat. So, yan, nakita natin, no? Si Sara mismo, talagang ano tawag nito? Nilaglag niya yung sarili niya. Biro mo, sasabihin niya, tawag nito, illegal yung ginawa nila. Illegal nila kung bakit nila kinuha yung magkakaso ka ba? Hindi, illegal eh. Putra kasi hindi totoo yung mga kwan na yan. Peke yan. Di ba? Dapat tabunin niya. Pero anong ginawa niya? Illegal. Meaning, totoo. Bakit niya sasabing illegal yung pagkuha? Meaning, kami katotohanan. O, di ba? Comprehension, mga garapatang DDS, yun ang wala sa inyo. Yun ang wala. Yun ang pinagkaiba namin sa mga sinusuportahan yung mga garapatang vlogger nyo. Di ba? Bakit kaya hindi unahin ng lahat ng senator judges? Baka nag-transfer na si Sara sa kanila. Grabe naman si Ice Reed. Malay natin. Who knows, di ba? Nako po. O siya mga absat, yun na lang. No? It's already 10:30, sakto mga absat. No? So nagsama-sama tayo ng more than 1 hour. Dalawang lang topic natin. Yung main topic tsaka ito. Na talagang pinapakain ko si Sara. Actually, totoo nga. No? Putragis, umamin si Sara. Hindi niya sinasadya, napaamin siya. Imbis na kaya kasalanan ni Harry Roque mga kakabsat, itong pag-amin ni Sara ngayon, kasalanan na naman, kaya galit na galit si Panelo dyan eh. Di ba? Kaya galit na galit sa Panelo kasi wala talaga utak, tinan nyo, from human rights lawyer, nilaglag na naman niya si Sara. Tragis. O siya, mabsat. Again, good night. It's already 10:31. Maraming salamat po sa ating almost 500 kanina or 500 plus kung di ako nagkakamali. So, check ko lang. So, wait. Check ko nga yung ating status. Ilan na yung views natin? 7,300 views na po. Yan. Maraming salamat po sa 7,300 views sa ating live stream for today. Pagising ko to bukas, sigurado mga nasa 8 or 9,000 yan kasi meron pang dadagdag dyan sigurado. So maraming salamat po. Thank you very much, Ma'am Sat. Yung lingkod. Hindi na ako magdadagdag ng topic kasi marami pa ako i-upload. Maraming salamat kay Ma'am Eva. Lagi siya nandun. Sila Ma'am Eva, si Sir Tony, si Ma'am Jenny. Yun, nakikita ko madalas. Saka si Ma'am ang pangalan nito,
si Ma'am Marie Chris Hernandez. Basta pag pati si Sir Nelson Tolin, nakikita ko rin minsan dumadalaw sa ating premiere. So maraming salamat. Kasi nga, napanood nyo na. So maraming salamat po sa mga dumadalaw pa rin at nagla-like sa ating mga premiere. Yan na biglang nagte-trending. Parang yung tungkol kay Sammy Uy kahapon, di ba? Yung pag-upload ko after 2 hours, 30,000 na. 17 lang yung nanonood sa akin premiere, pero after 2 hours naging 30,000+ na yung views, kaya ganun kabilis. So maraming salamat po. Thank you very much, Wabsat. Maestro Paul is signing up. Happy weekend po. Kita-kits tayo bukas sa ating mga premieres. Maraming salamat, Ma'am Eva. Thank you very much. Very supportive po si Ma'am Eva lagi. Irene Lagmay, maraming salamat. And again, more blessings. Kita-kits tayo. Kayo mga garapata, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Salamat, paalam. Maestro Paul is signing off. Bye-bye.